Ang pandaigdigang pandemya ay nagbigay ng mga hamon sa iba't ibang sektor kabilang ang pangunahing sektor ng edukasyon. Bilang bahagi ng mga hakbang sa kaligtasan ng gobyerno laban sa COVID-19, ang mga paaralan at sentro ng pag-aaral ng pamayanan ay pansamantalang isinara para sa pisikal na pamamaraan ng pagkatuto. Sa mga nakalipas na mga taon, ipinatupad ang school-based feeding program alinsunod sa Republic Act 11037 o Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act upang matugunan ang kagutuman, magbigay ng kontribusyon sa pagpapabuti ng katayuan sa nutrisyon, magbigay ng sustansya para sa kanilang paglago at pag-unlad ng kalusugan ng mga mag-aaral. Ang Juliano C. Broses Elementary School ay nagsimulang mamahagi ng mga nutritious foods, product at gatas. May 331 benepisyaryo para sa NFP at 329 naman na benepisyaryo para sa gatas ng taong kasalukuyan. Ang mga benepisyaryo ng naturang SBFP ay mga buong kindergarten at piling mag-aaral mula baitang 1 hanggang baitang 6 ng mga wasted at severely wasted base sa nakaraang taong panuruan. Sa pagsisimula ng taunang pamamahagi ng masustansyang pagkain sa mga mag-aaral na kasapi sa SBFP, nagkaroon muna ng oryentasyon para sa mga magulang upang ipaalam ang pamamaraan at mekanismo sa kasalukuyang sitwasyon, kung ano-ano ang ipamimigay at paraan ng pagkuha nito. Sa pamamahagi ng nutritious foods at milk, ay mahigpit na sumunod ang ating paaralan sa patakarang inilabas ng IATF. Bago pumasok ng paaralan, ang mga magulang ay kailangang nakasuot ng face mask at face shield. I-check ang temperature at mag-sanitize ng kanilang mga kamay. Pagkatapos, ay kailangang magsagot ng GCBES Health Declaration Form o di kaya gamit ang kanilang mga cellphone ay pwedeng i-scan ang QR code. Naging maayos at ligtas ang pamamahagi ng mga pagkain sapagkat naging organisado ito sa tulong ng mga guro at pagtugon ng mga magulang. Upang matiyak ang maayos na pamamalakad sa pagpapatupad ng SBFP na naaayon sa itinakdang panuntunan, ang rehiyon at sangay ng lungsod ng General Trias ay nag-monitor sa ating paaralan. Sa pangunguna ni SCAD o IC Chief, Ma'am Ines Inocencio at Dr. Mary Ray Xavier kasama sina Nurse Eliel and Nurse Christy. Sa pangunguna ni ESSD Chief Dr. Eduardo Zapanta kasama ang Regional Nutritionist Dietitian Sir Neil B. Evangelista ay sinigurado na ang guro ay nasusunod ang tamang panuntunan sa paghahanda at pamimigay ng mga masustansyang pagkain sa mga magulang. Nasabi ni Mr. Evangelista na mahalaga ang patuloy na komunikasyon sa mga magulang upang matiyak na ang benepisyaryo ang kumakain nito. Ayon kay Dr. Zapanta, ang Juliano C. Broses Elementary School ay matagumpay na naisagawa ang SBFP. Kalakip ang kanyang mensahe sa Be the Best message ng aming paaralan. Ito ay sinusugan ng resulta ng Regional Monitoring Report na nagsasabi na ang paaralan ay nagpapakita ng sistematikong pamamaraan ng pagbibigay ng nutritious food products at sumusunod sa minimum health protocol. Atin pong makakapanayam ang mga magulang ng benepisyaryo ng SBFP ng ating paaralan. Ilan ang anak mo na benepisyaryo ng feeding program ni DepEd? Po
si Marilyn Arquizal, may isang anak na kasali sa benepisyaryo ng feeding program na si Maria Althea A. Basanyes na nasa kindergarten section mabait sa pamumuno ni Teacher Jenny A. Tayam. Ako si Annette Plasio, magulang ni Innocent Anton Plasio ng Kinder Matapat. Isa lang po. Isa pa lang po. Ang anak ko na benepisyaryo ng feeding program ng DepEd ay isa lamang. Siya ay nasa pangalawang baitang ng paaralang elementarya ng Juliano C. Brosas. Ako po ay si Mrs. Cheryl Muana Ardespi. Ako po ay may isang anak na benepisyaryo ng feeding program ng DepEd na si Yumir Caleb Ardespi na sa baitang 3 Quezon na pinamumunuan ni Mrs. Dayan Bawit. Ako po si Maylin B. Esconia, may isa po akong anak na kasali po sa benepisyaryo ng feeding program na si Charlie B. Esconia Jr. na nasa Ibaitang 4 Section Bellarmino sa pamumuno ni Ma'am Maribel Alatan Tarayo. Mayroon po akong isang anak na benepisyaryo ng feeding program ni DepEd. Siya po ay nasa ikalimang baitang. Dalawa po. Dalawa. Grade 4 at saka yung sa grade 6. Dalawa po. Dalawa. Anong grade po? Grade 1, tsaka yung si Renigo po. Grade 6. Nagustuhan ba ng iyong anak ang bigay na gatas, tinapay at prutas? Opo, nagustuhan ng anak ko ang gatas, tinapay at prutas sa tuwing ako ay kumukuha ng feeding program. Nagustuhan ng anak ko ang weekly feeding program supply mula sa paaralan. Nagustuhan naman po niya yung gatas, saka yung, lalo na yung gatas. Opo. Gusto niya kasi nakamis. Saka naging masigla siya, masustansya yung mga binibigay ng DepEd. Opo, nagustuhan ng aking anak ang bigay na gatas, tinapay at prutas sa nasabing programa. Nagustuhan po ng aking anak ang mga tinapay, prutas at gatas. Opo, nagustuhan po niya yung tinapay, prutas, lalo na po yung gatas. Sa tuwing may makukuha po ako sa school, ay tuwang-tuwa po siya. Gustong-gusto po niya talaga yung gatas. Opo, nagustuhan po ng aking anak ang mga binigay na gatas, tinapay at prutas. Opo. Okay po. Masarap daw. Okay naman po. Ano po ang napansin nyo sa inyong mga anak na nakatanggap ng gatas at pagkain mula sa feeding program ni DepEd? Napansin ko rin po sa katawan ng anak ko ang pagiging masiglahin at pagbilog nito. Naging maliksi po siya, saka dumagdag po yung timbang niya. Natagdagan siya ng timbang, then medyo sumigla siya. Yun. Napansin ko sa aking anak ang pagiging aktibo hindi lamang sa pag-aaral o pagsagot ng module, kundi pati na rin sa pang-araw-araw niyang gawain. Napansin ko po ang aking anak ay siya po ay nadagdagan ng timbang at taas. Lumakas at medyo bumilog na po ang katawan niya sa pamamagitan ng supply ng feeding program. Kaya maraming salamat po sa base feeding program ng DepEd. Ang napansin ko po sa aking anak na nakatanggap ng gatas at pagkain mula sa feeding program ni DepEd ay mas naging masigla po siya at nadagdagan ang kanyang timbang. Nado po sila kumain, teacher, tapos medyo flexible na sila. Hindi na sila matamlay. Malaki po bang naitulong ng feeding program ni DepEd sa pag-aaral ng inyong anak? Malaki rin po ang naitulong ng feeding program sa pag-aaral ng anak ko, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Malaki ang naitulong nito upang siya ay maging masigla, nadagdagan rin ang kanyang timbang at hindi siya naging sakiti. Opo, malaki rin yung naitulong ng binibigay nila. Kasi nagkakaroon ng masustansya na yung benefits na nakukuha ng mag-aaral. Then, inisip na din siya. Nalusog yung nila. Palusugan niya. Malaki ang naitulong ng feeding program ni DepEd sa pag-aaral ng aking anak. Nasasagutan niya na siya lamang ang gumagawa
ng kanyang module. Makikita mo din ang kanyang masiglang pakikipaglahok sa talakayan nila sa tuwing may pumustahan sila ng kanyang mga kaklase at guro. Malaki ang naitulong nito sa aking anak sa kanyang pag-aaral. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, lumakas ang kanyang resistensya. Opo, napakalaki po na naitulong ng feeding program ni DepEd sa pag-aaral ng aking anak. Mas naging aktibo po siya sa pagsagot ng kanyang module at mas madali po siyang natuto. Malaki po ngayon inaitulong. Ngayong panahon ng pandemya, ano po ang naitulong sa iyong anak ng feeding program? Tumibay rin ang kanyang resistensya dahil rito. Nabawasan ko yung budget sa grocery, pabili ng ng gatas, ng prutas. Malaki yung naitulong ngayong panahon ng pandemya kasi nga, katulad ng nasabi namin, nasabi ko kanila is nagkaroon ng sigla, tapos yung timbang ni bata. Ngayong pandemya, malaki ang naitulong ng feeding program sa aking anak sa paraang nasusuportahan nito ang mga kakulangan sa masustansyang pagkain at pangangailangan sa kalusugan na kailangan ng katawan. Ngayong pong pandemya, malaki po ang naitulong ng feeding program ni DepEd sa aking anak dahil po siya po ay nakakakain ng masustansyang pagkain kahit medyo po kapos sa budget. Nakakapagod po dahil paano yung pagkain nila. Sa kabuuan, ano po ang masasabi nyo sa pagpapatupad ng school-based feeding program ni DepEd? Sana may pagpatuloy pa ang programang ito para matulungan kaming mga magulang at pati na rin ang mga mag-aaral ng JCBS. Maraming salamat po. Ganda pong initiative na ginawa po ng DepEd para matulungan na rin yung mga farmers natin, yung mga magkukulay, magpuputas, yung mga nagtitinda rin po yung natin, yung gatas, pati na rin po yung mga mabibili ng pakataan para hindi rin naman sila magiging malnourished. Nagpapasalamat kami sa DepEd sa program na ibinigay nila. Then sana magtuloy-tuloy pa hanggang sa magtagal na panahon. Malaki ang pasasalamat ng aming pamilya sa pagpapatupad ng school-based feeding program ng DepEd dahil isa ang aming anak sa maraming benepisyaryo ng programang ito. Malaking tulong din ito upang matugunan ang pangkalusugang pangangailangan ng aking anak. Naway marami pang programang maipatupad ang DepEd na makakatulong hindi lamang sa aking anak kundi sa marami pang mag-aaral. Ako po ay nagpapasalamat sa DepEd at inilunsad ang feeding program sa mga paaralan kagaya ng Juliano C. Brosas Elementary School na malaking naitutulong sa batang benepisyaryo nito. Maraming salamat po. Ang masasabi ko po sa school-based feeding program ay napakagandang programa po ito dahil malaki po ang naitulong nito sa aking anak upang matugunan ang kanyang pangangailangan sa tema po ng nutrisyon. Sana po ay tuloy-tuloy ang programang ito. Maraming salamat po sa DSFB programa ni DepEd. Okay naman yung ginagawa nila. Okay naman po sa mga bata. Isa si Lola Chona sa matyagang kumukuha ng NFT at gatas sa paaralan para sa kanyang mga apo na benepisyaryo nito. Ang Chona de Vega, isang balo. Naapo ko po si Mira at Michael de Vega. Ako po ang nag-aalaga sa dalawa dahil ang nanay nila ay single mother na nasa ibang bansa at tagahanap buhay. Ngayon po, yung feeding program na binibigay ng school, ng DSWD, DepEd, nakakatulong naman sa aking apo. Ngayon po, yung gatas na unang binigay nyo, maayos naman at sila dumadagdag ang kanilang timbang. At ganun din sa mga prutas, sabi nyo 5 days lang,
kakainin naging 1 days din. Matatakaw ang dalawa, kahit payat matatakaw. Ngayon sa tinapay, ganun din ho, ma'am. Every morning at pagdating ng merienda, kinakain nila. At yun lang po, salamat. Ang aming paaralan, katuwang ng lahat ng kawani, ay patuloy na tutugon sa pangangailangan ng aming mga mag-aaral na may kinalaman sa kanilang kalusugan ano pa man ang kinakaharap na sitwasyon sa kasalukuyan. Dahil ang batang malusog, may malayang kaisipan, may masayang karanasan, may magandang kasalukuyan at matalas sa kaalaman. Dahil sila ang bawat bida at the best sa bawat puso at isip ng aming paaralan. Maging malusog at maging aktibo sa SBFP ay tutugon.